Kailangan ko magtrabaho, anak. Tay, kailan ka babalik? Pasalubungan mo ko tati ng galing Maynila ah. Oo naman. Lahat ng gusto mo, bibigay ko sa'yo. Basta, dito ka lang muna kay Amang, tsaka kay Nanang. Huwag kang magiging makulit ha. Kailangan magpapakabait ka sa kanila. Opo tatay. Oh, Banoy, anong oras ka ba aalis? Ngayon na po, Amang. Inantay ko lang po kayo dumating para makapagpaalam ako sa inyo ni Nanang. Sige na Banoy. Huwag mo na kaming intindihin. Kami nang bahala rito sa anak mo. Amang, Nanang, tatanawin kong napakalaking utang na loob to. Masakit sa loob ko na magkalayo-layo tayo. Pero nakita niyo naman, wala tayong buhay dito. Bilang isang katutubo, hindi pa ako sanay na makitungo sa mga tao sa syudad. Hindi ko nga sigurado kung tanggap nila ako ron eh. Pero sisikapin kong makisama sa kanila ng maayos. Sige na, Banoy. Baka magkahiyakan pa tayo dito. Sige po. Niyakap-yakap ko muna si Amang at si Nanang. Ganon din ang anak ko at ibinuhos ko ang luha ko, Commander. Sinabi ko sa kanila na babalik ako. At sa muling pagbabalik ko, dala ko na ang pag-asang makapagpapaahon sa amin sa buhay. Lumuwas ako noon ng Maynila kasi meron naman akong siguradong mapapasukan na trabaho. Yung dati ko kasing kaklase. Sabi niya sa akin, yung amo daw ng tatay niya noon ay naghahanap ng makakasama sa kanyang malaking grocery store. Hindi naman ako nahirapan hanapin yon dahil meron akong hawak na exact address. Kaya lang sa una, nagiging ignorante rin ako dahil napakaraming iskinita, maraming tao at madaming sasakyan. Nang marating ko yung bahay ng magiging amo ko, Commander, nakita ko sa tapat lang pala niya yung malaking store. Ito na yun. Ang laki. Tatawa-tawa pa ako nang bumaba ako sa tricycle. Napansin ko merong isang lalaking nakatayo sa harapan ng tindahan. Tapos walang pakundangan itong nananaba ko. Nilapitan ko siya para magtanong. Magandang araw po. Magandang araw. Bakit? Dito ho ba yung bahay ni Hernando? Si Boss Hernando, bakit? Ako ho si Banoy. Hindi ko tinatanong. Ano ba kailangan mo ha? Yung dati kong kaklase pinapunta ako rito eh. Ikaw yung makakasama namin sa grocery store. Ganun ba? Oo. Walang hiyang yun. Napakapangit magsasagot. Tauhan lang pala siya doon. Kung umasta akala mo amo. Maya-maya pa may lumabas na isang lalaking maganda pangangatawan. Nakatingin ito sa akin. Boss, ito na pala yung pinadala nung galing Mindoro. Ano na nga pangalan mo? Banoy po. Halika, lapit tayo kay boss. Hindi lalapit sa atin yan. Tayo ang lalapit sa kanya. Bilang paggalang, Commander, nakasanayan na naming mga mangyan ang mag-bless. Mano po? Hindi na. Okay lang. Ano pangalan mo? Banoy po. Galing po ako Mindoro. Mindoro ha? Mangyan ka din no? Oo. O Edric, i-briefing mo na siya. Tama-tama pagdating niya kailangan niya nang magsimula sa trabaho. Sige boss. Isinama niya ako sa loob ng malaking grocery store. Sa lawang nun, Commander, 3 lang kaming magtatrabaho. Aba,
Tatlo lang tayo rito. Ano pa? 2 pahinante at isang cashier. O siya nga pala. Nakita mo yung cashier natin doon, maganda. Siya si Lagang. Maputi, sexy, di ba? Walang ganyan sa Mindoro. At siya nga pala. Ngayon pa lang pare, liliwanagin ko na sa'yo ha. Akin yon si Lagang. Magkasintahan kami. Kaya kung pinaplano mong pormahan siya, huwag mo nang ituloy kasi hindi ka sasagutin nun. Kasi nga akin siya. Akin. Ang dami mo namang sinabi. Lagang! Wala namang tao eh. Halika rito at papakilala ko sa itong mangyan na to. Sige, nandyan na. Lumapit sa amin ang cashier at doon ko nga siya nakilala. Ako si Lagang. Ikaw yung galing Mindoro? Oo. Brad, kung ganoon, mangyan ka pala. Kalahating mangyan, kalahating igurot. Ganoon. Bakit? Yung isa ko kasing magulang, taga Benguet. Ganoon. So, anong tawag sa lahi mo? Ha? Anong ibig mong sabihin? Pagsamahin natin yung mangyan tsaka igurot. O di ang tawag sa'yo, mangyarot. Sobra ka naman. Bakit? Totoo naman yun ah. Mangyarot ang tawag sa'yo. Oo na lang. Ano bang ginagawa niyo dyan? Magtrabaho na kayo dyan. Yan, napagalitan tuloy tayo ni boss dahil sa'yo. Siya nga pala ako si Edric. Banoy. Alam ko. Sige. Doon sa harapan. Ganito ang trabaho natin. Pag may dumating na customer, i-assist lang natin. Ha? Okay? Tapos, sasamahan natin hanggang doon sa cashier. Tayo rin maglalagay sa kahon ng mga pamimili nila. Mag-iingat ka dyan sa boss natin. Kumakain ng mangyan yan. Sobra kong mangmaliit ng mangyan si Edric. Ganun pa man hindi ito basihan para patulang ko siya. Pagsapit ng hapon, yung tulugan namin dun lang din pala sa likod ng malaking store. Isang kwarto yon na merong harang lang na maliit na kortina. Sapat lang para hindi kami magkita-kita habang natutulog. Ay, mangyarot. Banoy, Mangyarot nga gusto ko. Dito kaming 2 ni Lagang. Diyan ka. Haharangan ko to ng kortina. At kapag nakarinig ka ng medyo rated SPG, magtakip ka na lang ng tenga mo ha. Huwag na huwag kang sisilip. Hindi ako sanay sa mga ganon, Commander. Kaya mas pinili ko na lang na matulog sa labas ng store. Pero sakop pa din naman yon ng bakuran. Bandang 11:00 ng gabi na alimpungatan ako dahil ginigising ako ni Boss Hernando. Uy! Banoy! Banoy! Boss? Bakit dyan ka natulog? Boss, isang kwarto lang po pala yun eh. Yung 2 may ginagawa dun eh. Ganun ba? Makakaabala ka nga naman. Hindi bale. Bukas na bukas at palalagyan ko ng harang yan. Kahit mag-ana-anay 2 doon, bahala sila sa buhay nila. Sa ngayon, magtiis ka muna dyan. Lalabasan kita ng electric pan. Hindi na boss, sanay naman po ako sa ganito eh. Sige, ikaw ang bahala. Kinabukasan, inaasahan kong bago magliwanag magbubukas na kami ng store. Inaantay ko namang gumalaw si Edric na buksan yon. Pero nakatulala pa ito sa malayo. Edric, anong oras ba tayo magbubukas? Huy! Ano ba? Nagmumuni-muni pa ako eh. Anong oras ba tayo magbubukas? Hindi tayo magbubukas ngayon. Bakit? Birthday ngayon ni Madam. Ang magiging trabaho natin ngayon
aantayin natin yung magdi-deliver dito ng patay na baboy. Ngayon kung hindi ka kumakain ng patay na baboy, o di maglaway ka na lang. Yun ang gagawin natin sa baboy. Dililitsunin natin. Kaya, pag dumating yung patay na baboy, sakay nung kolong-kolong, tapos may kasamang uling, magpabaga ka na. Pagtsatsagaan nating ikut-ikutin yun hanggang sa maluto. Sige. Napakaswerte ko, Commander, kasi sa ikalawang araw ng trabaho ko doon, tiyempong birthday pa ng asawa ni Boss Hernando. Nang dumating na nga yung patay na baboy at nakatuhog na ito sa bakal, sinimulan ko na ang pagpapabaga. Maya-maya pa, si Boss Hernando dumarating. Sandali lang, Banoy. Boss, bakit po? Sigurado bang marunong ka maglitsyon, ha? Hindi po, pero ako po kasi inutusan ni Edric eh. Nasaan ba yung si Edric? Nandun pa po sa kwarto. Lintik na yon. Binababayaan ka niya mag-isa rito. Edric! Lumabas ka nga rito. O boss, nandyan na po. Bakit mo pinababayaan dito si Banoy? Ikaw tong batikan sa paglilitsyon eh. Paano kung mahilaw yan? Di kasalanan niya, boss. Ganon. Boss, di naman po sa nakikialam pero parang masyado na po yatang malaki ulo nito. Ay talaga. Malaki talaga. Hoy, wala akong sinasabing ganun ha. Asikasuhin mo to. Gandahan mo pagluluto, ha? Yes, boss. Habang iniikot-ikot ni Edric yung baboy, napakasama ng tingin sa akin nito. Hanggang sa sinabi niyang, Hoy, Mang Yerot, halika nga rito. "Ha? Halika rito sinabi. Para lang sa iyong kaalaman ha. 10 taon na ako dito kay boss. Marami na rin ako naipon. At buntis si Lagang. Di lang halata yun tiyan. Magaling kasi manamit eh. Siya nga pala. Balita ko, maganda daw dyan sa Mindoro. Oo, maganda ron." Baka naman pwedeng makabili ng lupa doon. "Nako, wag mo nang tangkain pa." Oy, bakit? Sa iba ako bibili. Hindi naman, pero ibig kong sabihin, wag mo nang tangkain pa kasi maraming tik-tik doon. Anong tik-tik? Ano yun? Yung Yung ba? Yun na nga. Oh, kahit saan naman merong ganun ah. Bakit? Ibahin mo tik-tik sa amin. Ang tik-tik sa amin kumakain ng buntis. At nung nasa sinapupunan, buntis pa naman si Lagang. Kaya wag mo nang tangkain. Sinungaling. Ayaw mo lang kaming isama sa lugar nyo. Yun. Di naman sa ganun. Wala naman akong karapatan pagbawalan kayo, pero kaligtasan nyo lang din naman ang iniisip ko. Kaligtasan? Ang sabihin mo, ipinagdadamot mo yung sagradong lupa ng Mindoro sa mga Manila boy na katulad ko. Binalaan na kita, Edric. Kailan ka ba uwi ron? Di ko pa alam. Kabago-bago ko lang dito eh. Sabihan mo ako pag uuwi ka ron ha. Bibiling ko yung pagtatayuan namin ng bahay doon. Teka, bakit doon pa? Bakit? Mura lupa doon eh. Paano mura? O, totoo yun. Mura lupa sa amin, pero katulad ng sinabi ko, may mga gumagalang tik-tik doon. Yung bang aswang na tik-tik? Yung kumakain ng buntis tapos ng batang nasa sinapupunan pa. Bakit? Siguro aswang ka no? Ano? Pinagtatagyan ko kay Edric na hindi ako aswang. Ganun pa man, tinigil niya ang pag-iikot-ikot niya sa baboy. Tapos nag-body search siya sa akin. Hanggang sa meron siyang nakapa sa dibdib ko. Ano to? Ha? Ano to? Ano to, gawa sa putek? Huwag yan. Bigay sa akin ng amang ko yan.
Anong amang? Ano to sinabi? Aba, ang lupit din pala ng mga mangyarot. Nakakalikha ng krus na merong imahe ni Kristo na gawa sa putik. Hindi kasi basta putik ang ginamit dyan. Putik yan na nanggaling sa mga punso kaya matibay. Ha? Alam mo, ngayon naniniwala na akong hindi ka aswang. Meron ka kasi nito eh. Bagang isang tao may suot na ganito, tapos aswang siya, tsak na masusunog siya ng buhay. Sa'yo na yan. Huwag mo naman akong pagtulakan. Sobra ka naman, Edric. Bakit? Binalik ko lang naman sa kanya. Basta pag-uwi ka, sabihin mo sa akin, doon kaming titirang dalawa ni Lagang. Ilalayo ko siya sa magulang niya. Huwag na nga kasi roon. Baka madali pa kayo ng aswang na tik-tik doon. Nandiyan ka naman. Anong ginagawa mo? Meron ka ngang cross na merong imahe ni Kristo eh. Kaya lang gawa sa putik pero matibay. Parang mas matigas pa sa bato. Kailan pa ba ginawa yan? Medyo matagal na rin, mga 5 taon. E di pag nandun kami, safe kami. Siyempre yung bibiling kong lupa, yung katabi lang ng bahay nyo. Ikaw ang magpoprotekta sa amin dun. Ako yung boss, ikaw yung bodyguard. Ano? Bahala ka nga. Sa araw na yon dumagsa ang napakadaming taong mayayaman. Napamaang ako, Commander, kasi yayamani ng kasuotan ng mga ito. Lahat din sila merong mga magagarang sasakyan. Ako, si Edric at si Lagang, nanatili na lang kami sa loob ng kwarto dahil yon ang utos ni Boss Hernando. Huwag daw kaming magpapakita sa mga bisitang yayamanin. Nakakahiya daw kasi. Naisip ko na mukhang may pagkamatapobre din ng boss namin. Pero yun din naman ang tamang gawin upang maiwasan ang kahihiyan. Tsaka isa pa, malaking pabor yun sa amin. Nandun lang kami sa loob, marami kaming pagkain at pwede kaming matulog. Oy! Banoy! Ano ba? Dali mo na nga itong ibang pagkain doon sa labas. Nag-aamoy lechon tayo rito eh. Oo, sige. Nilabas ko yung lechon na may mga buto. Hanggang sa napansin ako ng isang babaeng naninigarilyo sa gilid. Magandang babaeng yon. Maputi, nakasuot din ng purong puti. Meron siyang hikaw na para bang ginto. Matangos ang ilong. Meron siyang hawak-hawak na champagne glass at may laman na alak. Aalis na sana ako nang bigla niya akong tawagin. Excuse me? Ha? Ako ba yun? Ako po ba? Ikaw nga. Agad ko siyang nilapitan. Tinanong niya ako kung bakit ako naroon. Kinabahan tuloy ako, Commander, dahil baka makatikim ako ng kaliwat kanang panglalait. Ma'am, tauhan po ako ni Boss Hernando. Pasensya na po kayo kung nakita niyo ako, nilabas ko lang po kasi mga buto-buto. Nandun po kami ng mga kasama ko. Ano ka ba? Bakit ka nakayuko? Nahiya po ako sa inyo, ma'am. Hinawakan niya yung ulo ko, Commander, na nakatungo at pilit na hinarap sa kanya. Doon ko mas lalong nakita ang kagandahan ng babae. Oh, pogi ka naman pala eh. Naamoy ko ang amoy niya. Napakabango niya, Commander. Pinagsama pa ito ng amoy alak, sigarilyo at pabango na mas lalong para akong nauulol. Para bang gusto ko siyang sagpangin. Para bang gusto ko siyang yakapin at idapa. Pero pinipigilan ko ang sarili ko. Bakit? May gusto kang gawin sa akin, no? Wala ho. Sige po. Mabilis akong nagtatakbo.
Gulat na gulat si Edric at si Lagang kung bakit. Hoy, ano ba nangyayari sa'yo ha? Ha? Wala. O may kumakatok. Pagbuksan mo! Pagbukas ko ng pintuan, siya na naman yung babae. Bakit mo ko tinakbuhan? Biglang bumangon noon si Edric at nanghingi ng pasensya. Nako ma'am, pasensya na po kayo. Mangyan po kasi yan eh. Mangyerot kung tawagin ko rito yan. Ano ho bang ginawa sa inyo niyan? Nako pasensya na po kayo kung naamoy niyo yung mabaho niyang hininga at yung hindi niya magandang forma. Ganun po ba ma'am? Ako na po ang humihingi po ng tawad. Ikaw pumasok nga ron, mamaya mag-uusap tayo. Hoy, at sino ka namang epal ka? Hindi kita tinatawag. Wala siyang ginawang masama sa akin. Gusto ko lang siyang makausap. Ganun ho ba? Nako, hindi niyo po kasi agad sinabi. Halika rito. Tinawag ako ng babaeng yun. Pumunta kami sa gilid ng hardin. Akala ko kung anong sasabihin. Ang sabi niya sa akin, ibigay ko daw ang sulat na yon kay Boss Hernando. Sulat? Anong klaseng sulat po ito? Alam ko, tauhang kanya rito. Dali mo sa kanya yan. Bibigyan kita ng pera. Meron siyang inabot sa akin na sobre. Nang kapain ko yon, Commander, mukhang makapal yung nasa loob. Sabi niya sa akin tagli-500 daw ang laman nun. Sa akin raw yun. Basta't ibigay ko raw kay Boss Hernando yung isa pang sobre na naglalaman ng sulat. Nakita ko si Boss Hernando na naglakad. Iniwanan niya mga kaharap niyang bisita at pumunta sa likod. Dali-dali ko naman siyang sinundan. Nakita ko nandun pala siya sa halamanan at umiihi. Boss? Boss Hernando? Manoy! Oh, bakit? Boss, sulat po, pinabibigay ng babaeng maganda, yung bisita niyo. Ha? Sinong babae yon? Hindi ko po kilala basta maganda, nakasuot din po ng purong puti. Maraming nakaputi rito. Boss, kunin niyo na po, baka po may makakita sa atin. Sige, akin na yan. Agad yon binuksan ni Boss Hernando. Nandun pa rin ako ng oras na yon habang binabasa niya. Kitang-kita ko na unti-unti siyang ngumingiti na halos abot tenga. Maya-maya pa, hindi niya na napigilan ang pagngiti niya at natawa na siya. Nandito pala siya. Po? Bakit nandiyan ka pa? Sige, salamat, umalis ka na. Bumalik ako sa kwarto namin nila Edric. Tinanong sa akin ni Edric kung sino daw ba ang babaeng yon. Hindi ko nga siya kilala. Bakit ba? Ganda nun ah. Hoy, sinong maganda? Yon si Ma'am maganda. Ko naman Lagang. Buntis ka na, nagseselos ka pa. Di kita ipagpapalit doon. Mabilis na lumipas ang magdamag. Tapos na ang handaan. Inaasahan ko magbubukas na kami, Commander. Ang problema, nag-aaway si Ma'am tapos si Boss. Mula doon sa aming kinatatayuan ni Edric at Nilagang, dinig na dinig namin ang nagkakadantugan na mga gamit sa kusina. Yan ang hirap sa'yo eh. Masyado kang seloso. Kapag hindi ka pa tumigil, iiwan na talaga kita. Nako, nag-aaway pala sila. Kaya nga, tara dun sa loob, mahirap madamay dyan. Dagdag pa sa mga nadinig ko, yung isang bisita raw, kabit daw yon ni Boss Hernando. Yun daw yung babaeng nakasuot ng purong puti. Ibig sabihin, yun yung babaeng nagpaabot sa akin ng sulat. Lingid sa kaalaman ng kasama kong dalawa, meron akong itinatagong malaking pera na nanggaling sa babaeng yun. Buksan nyo nga ito. Banoy, Edric, Lagang. Ako ang nagbukas ng pintuan dahil natatakot yung dalawa.
Pagbukas ko, bumungad sa akin si Boss Hernando at sinabi niyang, May kaunting problema tayo. Teka, nasan ba si Edric? Si Lagang? Boss, nandito po kami. Andito po kami, boss. Sige, papasok ako dyan. Pinasara ni Boss Hernando yung pintuan ng kwarto. Naupo siya at sinabing, May kaunti tayong problema mga bata. Yung madam nyo nagwawala. Hindi mo na tayo magbubukas ngayon ng tindahan. Sasama kayo sa akin. Boss, saan po tayo pupunta? Doon, sa rest house ko sa Bicol. Sumama muna kayo sa akin. Susweldo pa rin kayo. Basta paglilingkodan niyo ako. Sige, gumayak na kayo. Opo, boss. Iniwanan namin ng grocery store nang nakasara tapos si madam. Nag-iisa na lang siya sa bahay. Wala kasi silang anak ni Boss Hernando. Isinama niya kami sa Bicol. Meron pala siyang rest house doon na medyo malapit-lapit sa dagat. Ganito mga bata. Mamaya, darating si Catalina. Boss, sino si Catalina? Masyado ko matanong, Edric. Basta darating si Catalina. Ang gagawin nyo, pagbubuksan nyo ng gate. At ikaw naman, Banoy, kunin mo yung carpet. Pagbaba niya ng sasakyan, kailangan ipagapang mo yon papasok ng bahay. Ayokong mapuputi ka ng paa niya. Alam niyo naman nag-uulan. Yes, boss. Isang oras pang lumipas at dumating na nga ang sinasabing si Catalina. Hinding-hindi ako maaaring magkamali. Siya yung babaeng nakausap ko nang may birthdayan sa bahay ni Boss Hernando. Nang makita niya ako, Commander, ngumiti ito sa akin. Senyales na dati na kaming nagkakilala. Kaya naman pala, kayang-kaya talagang walang hiyain ni Boss Hernando yang si madam natin kasi talaga namang napakaganda pala ni Ma'am Catalina. Hoy, baka mamaya ganyan din gawin mo sa akin ha? Hindi, mas maganda ka doon, Lagang. Hoy, Mangyarot! Hoy, wag na wag mo ko matatawag na Mangyarot ha? Baka nakakalimot ka, wala tayo sa store. Pero nandito pa rin tayo sa boss natin. Ano ba tinatayo-tayo mo dyan, Mangyarot? Tanggalin mo na yung carpet. Pumasok ka sa loob ng rest house, kumuha ka ng makakain natin. Hindi tayo pwedeng pumasok doon. Hanggang labas lang tayo, yan ang tanggapin mo. Oo na, sige. Pagpasok ko sa malaking bahay, walang ya, Commander, laking gulat ko dahil si Boss Hernando tapos si Ma'am Catalina nagdidigmaan na sa mahabang sopa. Dinig na dinig ko rin ng malalakas na ungol ni Ma'am. Diyos ko, sorry po, hindi ko po sinasadya. Ano ba kasing ginagawa mo dyan? Kukuha po sana ako ng pagkain eh. Oy Banoy, sige na, dumiretso ko na. Kami nang bahala magdigma rito. Nang muli ko silang lingunin, nakita kong bitbit na ni Boss Hernando si Ma'am Catalina at papasok na sila sa kwarto. Napakalaking rest house noon, pero tanging kami lang ang tao. Sino yung kausap ng dalawa na yun? Paglapit ko sa kanilang dalawa, meron silang kausap na isang matandang lalaki. Nakasuot yun ng sombrerong pambukid at nakasambra din ng pambukid. Nakayapak at nakashort ng hanggang tuhod. Ang tagal mo naman, Mangyarot. Nainip kami rito ah. Magandang araw ho. Magandang araw. Ako si Manolo. Manolo? Ano hong ginagawa niyo rito? Trespassing po kayo. Baka po makita kayo ng boss namin. Ano ka ba? Yan si Manong Manolo, siya ang caretaker dito. Kung meron man trespassing dito, tayo yon. O ikaw lang pala. Ganun ba? Pasensya na ho. Siguro nakita mo yung nagdidigmaan sa loob, no?
Ganun talaga yun. Si Boss Hernando at saka si Ma'am Catalina. Ay kapag pasok pa lang niyan sa pintuan ng rest house, nagdidigma na yung mga yan, wala silang pakialam kahit sino mang makakita. Naku, nakita ko nga eh. Nagtakip ako ng mata. Kaya... Makalipas ang ilang mga oras, lumabas si Ma'am Catalina kasama si Boss Hernando. Nagpunta sila sa swimming pool. Tinawag nila kami para makijoin maligo. Nako, nakakahiya naman. Tinatawag tayo eh. Mas nakakahiya kung di tayo lalapit. Ako na lang mag-isa, Commander, ang lumapit. Sabi sa akin ni Ma'am Catalina, maligo din daw ako. Si Boss Hernando nung oras na yon umiinom ng alak. Inabutan niya ako ng alak at sa unang pagkakataon, nakatikim ako ng napakasarap na alak. Doon kasi sa amin nasanay lang ako sa patuba-tuba o kaya na may lambanog. Alam mo ba, Noy, kahit bago ka lang sa akin, nakikita kong matino kang tao. Huwag ka mag-alala. Pagkatapos nito, kahit hindi ka na bumalik pa dun sa store, wala na rin naman kasi akong plano na balikan yung madam niyo dun. Bibigyan kita ng pera para makapagsimula ka na sa inyo. Boss, di niyo pa po ako ganong nakikilala, tsaka bago lang po ako rito. Okay lang yon. Basta ang gusto ko mangyari kapag nagsimula ka sa inyo at pinadalang kita ng telegrama, babalik ka rito, ha? Salamat po. Bukod pa doon, meron na akong binigay sa kanya. Ha? Oo, di ba dinalang kanya ng sulat? Bilang bayad, binigyan ko siya ng 20,000. Binigyan ka pala ni Ma'am Catalina mo eh. Huwag ka mag-alala at dadagdagan ko pa yan. Salamat po, boss. Malaking tulong po sa amin to, lalo na't hirap po ng buhay namin sa Mindoro. Alam ko sa Mindoro ka, mahirap talaga buhay doon. Pero totoo ba yung bali-balitang may mga pakalat-kalat daw na tik-tik doon? Yung nangangain ng mga buntes? Opo, boss. Ito nga pong si Edric tsaka si Lagang. Nagpaplano pa po silang doon tumira. May naipon na raw po silang pera. Doon daw sila bibili ng lupa sa amin. Bahala sila. Kinabukasan, laking gulat ko, Commander. Dahil yung sinabi ni Boss Hernando, tinotoo niya. Inabutan niya ako ng isang sobrang pera na tag-1,000. Mga bata, ito na ang pangako ko sa inyo. Maghiwa-hiwalay muna tayo. Ito na may bilang pagpapasalamat ko sa inyo dahil napakabait niyong tao. Uy, bossing! Ang dami naman yata neto, bossing ah. Marami yan. Tigisa kayong dalaw ni Lagang para meron kayong panimula. Edric, doon na lang kaya tayo sa Maynila. Wag doon. Alam ni ma'am nyo kung saan kayo matatagpuan. Tsak na alamin din nun sa inyo kung nasan ako. Alam ko naman na hindi nyo sasabihin. Pero sa ngalan ng pera, baka ipagkanulo nyo ko. Tsak na mas malaking bibigyan nun sa inyo. Wag na ron sa Maynila. Sa probinsya naman tayo, total sa squatter tayo lumaki. Para maiba-iba naman. Doon tayo kay Labanoy. Maganda raw doon. Sa Mindoro, totoo ba? Oo, totoo. Maganda sa amin sa Mindoro, peaceful, kaya lang ano, may tik-tik? May aswang? Hoy, wag mo nga kaming maganyan-ganyan, hindi kami naniniwala sa mga tik-tik-tik-tik na yan. Hindi totoo yan. Edric, sige ikaw ang bahala. Pagagawan ko na lang kayo ng ganito kay Amang, tsaka kay Nanang. Uy, ano yan? Biglang dinakma ni Ma'am Catalina yung ipinakita ko, Commander. Bilib na bilib siya sa pagkakagawa. Gawa lang kasi yon sa punso na putik, pero sadyang napakatigas na parabang bato. At ang mas lalo pang ikinabilib niya, yung hinulma na mukha ni Kristo. Ang ganda naman nito. Pwede bang... Sige po, Mama. Hindi pa man niya nasasabi ang lahat pero umuuna ako. Alam kong planong arborin yun
ni Ma'am Catalina. O sige, ganito na lang. Dadagdagan ko na lang yung binigay ko sa'yo. Naku boss, sobra-sobra na po ito, wag na po. Hindi. Gusto ni ma'am mo eh. Ganyan ako kagalante sa kanya. Sige na, tanggapin mo na. Ang total ng perang naibigay sa akin ni Boss Hernando, umaabot ng kulang 300,000 na siya namang ikinainggit ni Edric at nilagang. Bakit ka nainggit, Endrick? Ha? Boss, kasi mas matagal ako sa inyo tapos... Pare-parehas lang kayo. Okay? Opo, sige. Hoy, Mang Yarot, tara sa inyo. Bibili ako lupa ron. At siya nga pala, kung plano mong maging kapitbahay si Banoy sa Mindoro, papayuhan lang kita, wag na wag mong sasabihin dun yan, baka marinig yan ng amang at nanang niya. Nakakahiya. Opo boss, Banoy na po itatawag ko sa kanya. Sige na. Isulat mo rito yung address nyo, Banoy, para alam ko kung saan kayo padadala ng telegrama kapag kailangan ko kayo dito. Opo boss. Yun ding araw na yun, Commander, pumunta na kami sa probinsya namin sa Mindoro. Laking gulat ni Amang at ni Nanang nang bigla akong dumating na wala man lang pasabi. Ang dami ko rin dala-dala noon na mga pasalubong para sa anak ko at syempre para na din kay Amang at kay Nanang. Ipinagtataka din nila kung bakit meron akong kasama na mag-asawa. Yung babae buntis pa nga. Nako, bakit may kasama kang ibang tao? Ha, Banoy? Amang, bibili raw kasi sila ng lupa rito. Siya nga pala, siya si Edric. Yung babaeng buntis, si Lagang. Mga kasamahan ko sila sa trabaho. Ganun ba? Bakit napaaga yata uwi mo? Wala ka pang isang buwan sa trabaho. Amang, mahabang kwento Pero may dala po akong pera. Yun na nga ang pinagtataka namin. Wala ka pang isang buwan doon. Saan ka namang kumuha ng pinangbili mo rito? Tatang! Yung boss po namin mabait. Binigyan po kami ng retirement fee. Retirement fee? Ano ba tawag doon? Retire na ba tayo? Basta ganun na rin yun. Wag po kayo mag-alala. Hindi po galing sa masama tong pera namin. Mabait lang po talaga yung boss namin. Kakontsaba po namin sa pangbababae niya. Kaya po kami binigyan ng pera. Siya nga ho pala, tatang. Gusto ko sanang bumili ng lupa rito Meron ba? Meron. Tamang-tama't binibenta yung pababa. Siya nga pala. Buntis pala tong babaeng to. Buntis nga po ako. Mali. Mali. Paano pong mali? Mali. Hindi dapat kayo dito bumili ng lupa. Alam mo ba, Banoy? Noong nakaraang araw lang, yung buntes, dyan sa gawing baba. Ayun, natagpo ang wakwakan dyan. Wala na yung bata. Yun na nga ba sinasabi ko Nako, isa ka pa, tatang. Hindi totoo yan. Tinatakot nyo lang kami kasi gusto nyong wag kaming bumili ng lupa rito. Bakit pinagdadamot nyo lupa na Mindoro? Ano bang meron sa lupa na to? Marami bang ginto rito? Kung maraming ginto rito, dapat hindi na nagtrabaho si Banoy sa Maynila. Hindi naman. Kung yan ang gusto nyo, mapilit kayo, pero sinabihan na namin kayo bahala. Naku talaga. Ang mga taga Maynila iba kong magsalita. Nanang, hayaan nyo na ho sila. Basta tayo hindi nagkulang sa paalala. Sige. Yun ding oras na yon, hinanap namin ng may-ari ng lupa sa gawing papaibaba. Napakabilis umuo ng may-ari. Nabili yon ni Edric sa halagang 20,000. Nung mga panahon na yon, malaki ng lupa ang mabibili ng 20,000. Dito ako magpapatay ng bahay. Mga ilang di pa lang naman ang pagitan natin, Banoy. Wala ba tayong makukuhang gagawa rito? Meron. Mabayaran mo. Siyempre naman ho. Sige, ako na maghahanap. Dahil sa kailangan ng trabaho ng mga tao doon, nakapagpatayo agad sila ng maayos na kubo. Yung kalahati noon pader, yung kalahati gawa sa sawali at sa loob, gawa sa matibay na plywood.
Kinulayan din yun. Tapos yung bubong gawa sa mga kugon at nilagyan din ng kisame na gawa sa plywood. Ganda! Siya nga pala, Banoy. Kala ko ba may tik-tik na aswang dito? Mag-iisang linggo na tapos na tong maayos na kubo namin, wala naman akong nakikita. Kaya lang ang pinagtatakahan ko, bakit di makatingin ng diretso yung mga manggagawa ko? Baka nahihiya. Hihiya, baka nga. Pero sinuweldohan ko naman sila ng tama. Alam mo, sarap pala sa pakiramdam na tinatawag kang bossing ano? Boss kasi tawag nila sa akin eh. Basta pasahuri mo sila ng tama, tratuhin mo sila ng tama, okay na yun. Tatawagin ka talaga nilang boss. Yun na nga. Sa tingin ko, Commander, hindi maganda ang magiging pakitungo ni Edric sa mga tao sa amin. Para siya talagang milyonaryo kung umasta. Ipinagtataka ko rin kung bakit bigla siya nagkaroon ng gintong, singsing, tapos yung tinatawag na palawit na manok. Uy, saan ba galing yan? Eto, bigay sa akin to ni boss. Ano yung palawit na manok na yan? Ginto ba yan? Oo, ginto yan. At hindi lang yan, yung ginto, pati na rin yung tali, ginto din yan. Siguro ninakaw mo yan, no? Aba, hindi ah. Hindi ako magnanakaw. Bigay din sa akin to ni boss. Pasasalamat niya to sa akin. Dahil, hindi ko siya sinusuplong pag nang bababae siya. Oh, totoo yun, Banoy. Ganun ba? Mabuti kung ganun. Ilang araw na lang, Commander. Tansya namin malapit ng manganak si Lagang. Pero ilang buwan pa lang ang tiyan niya. Hindi pa ito ang sapat na buwan para iluwal niya ang isang bata. Uy, teka. 8 buwan ba? 7? 7. Bakit parang hirap na si Lagang? Di ko nga alam eh. Malayo ba ospital dito? Tara, sasamahan kita. Sinamahan ko silang mag-asawa papunta sa ospital. Sabi ng mga doktor hindi pa raw manganganak si Lagang dahil 7 buwan pa lang ang pinagdadala niya. Biniro ko noon si Edric, sinabi kong kapag nanganak si Lagang ng ganun pa lang ang nasa sinapupunan, baka isang engot na bata ang may silang. Walang iya ka talaga na. Anong engot? Ano ba tawag dun yung special? Special? Hoy, pag naging special ang anak ko, hindi ako yung tatay. Baka nasingitan ako. Nakatikim tuloy siya ng sampal mula kay Lagang. Ko naman, binibiro lang kita, mahal. Alam ko namang di mo magagawa sa akin yun. Ako nga nakauna sa iyo eh. Alam mo pala huwag ka nagbibiro ng ganon. Sorry na. Pagbalik namin sa bahay, naging okay naman na si Lagang. Pero ang pinagtatakahan nila gabi-gabi, lagi na lang daw sumasakit ang tiyan ni Lagang. Banoy! Banoy! Oo na yun. Halika nga muna saglit. Si Lagang sumasakit na naman tiyan eh. Amang, samahan niyo nga ako. Sige. Pagpasok namin sa loob ng kubo nila, iba yung pamamutla ni Lagang. Para bang hindi na nito kaya. Napansin din namin yung tiyan niya gumagalaw. Gumagalaw yung batang nasa sinapupunan nito. Bumabakat yung ulo, yung kamay, tapos yung paa. Oh, Diyos ko! Hindi maaari! Bakit po, Amang? Diyos ko! Mukhang... Bakit to, Tatang? Sana wag naman! Sana wag naman! Alam ko na ang ibig sabihin ni Tatang nang makita niya yung tiyan ni Lagang. Maging si Edric nagtataka. Para bang gusto nang lumabas ng bata kahit sang bahagi ng tiyan ng nanay. Habang si Lagang hindi na makapagsalita, basta't namumutla na ang buo niyang katawan nung oras na yon. Banoy, Edric, nung pumunta ba kayo ng ospital, wala ba kayo napansin na kakaiba?
Anong ibig niya sabihin? Wala naman, Amang. Bakit ho? Sigurado ako, hindi ako magkakamali. Minarkahan na ng tik-tik ang mag-ina mo. Hindi. Huwag naman sana, Diyos ko. Ano bang sinasabi niyo, Tik-Tik? Hindi totoo yun. Pare, sa pagkakataon na to, maniwala ka na. Tignan mo yung asawa mo. Tignan mo din yung asawa mo hindi na makapagsalita. Parang gusto nang lumabas ng bata. Bumubukol yung kamay, yung ulo, yung paa. Halos hindi na noon makapiyok si Lagang sa nangyayari. Nang dahil doon lumabas ng nanang ko, Commander. Nilapitan niya si Lagang at hinawakan yung tiyan. Doon pa lang, hindi gumalaw yung bata. Nawala. Anong ginawa niyo, Nanang? Pinahirang ko ng langis ang tiyan niya. Ano ka ba? Bakit mo ginawa yon? Hindi ba't napag-usapan na natin ang bagay na yon? Kung kinakailangan ko yung gawin, bakit hindi? Banoy, kumuha ka ng punso. Bakit? Para saan yung punso? Halika Edric, samahan mo ako. Laking gulat ni Edric dahil meron akong daladala na isang timbang tubig. At nang mapatapat kami sa punso na mas malaki pa sa amin, binuhusan ko yun para mabasa. Pero bago ko yun buhusan, humingi muna ako ng tawad sa nakatira doon. Yun naman ay hindi ginusto ni Edric. Ano bang ginagawa mo, Banoy? Sino bang kausap mo dyan? Nakakausap ko lang yung nakatira. Baka mamaya palakihin yung mga alaga natin o yung kahit saan sa atin may nakatira dyan. Ano? Tabi-tabi po. Hihingi lang po kami ng konting putik. Nang mapuno ko yung timba tsaka pa lang kami umalis, agad ko yung binigay kay Amang at kay Nanang. Banoy, okay lang ba madudumihan tong bahay mo? Bakit? Anong gagawin niyo dyan sa putik na yan? Papahiran namin yung bintana at pintuan. Kaya lang masisira yung pintura mo. Hindi! Hindi ako papayag. Dudumihan niyo lang yung bahay ko. Para saan ba kasi yan? Pangontra ito sa Tik-Tik. Ano? Lintik na Tik-Tik. Pare, nandito ka na. Hindi ka pa ba naniniwala sa nangyayari? Ha? Yung tiyan ng asawa mo, normal ba yun ha? Sabi ko naman kasi sa iyo huwag niyong piliin tumira dito dahil may gumagalang Tik-Tik dito sa amin. Maloloko ko sa inyo. Sige na, hayaan mo na sila nakakaalam. Okay ka lang ba, Lagang? Okay naman na ako. Sige, pahiran nyo na. Tulong-tulong kaming pinahiran ang bintana, pintuan pati na rin ng bubong. Pagkatapos nun, mas lalong kumalma si Lagang. Isang gabi kinakailangan naming bumaba sa bayan. Lilisanin muna namin ang bahay. Pre, alis muna kami ha. Bakit? Saan kayo punta? Bababa kami ng bayan. 89 na kasi ng kapatid ni Nanang. Aten kami ng birthday. Ganun ba? Wala pala kaming kasama rito. Oo, pero safe naman na kayo dyan. Sige, kayong bahala. Ganito, Commander, ang naging kwento sa amin ni Banoy kinagabihan. Lagang, sasarado ka na yung mga pintuan ha? Dapat kanina Kanina pa ako may nararamdaman na paikot-ikot. Kanina pa kita tinatawagan, na bang ginagawa mo sa kusina? Ha? Wala naman ako nararamdaman. Anong ginagawa mo dun? Nagluluto. Talian mo. Nararamdaman ko may halimaw dito. Bumalik na tayo sa Maynila o kaya dun sa Bicol, Kalabos. Ano ka ba? Hindi tayo pwede mag-Maynila. Alam mo namang mahanap tayo ron ni Madam. Tsaka di pa tayo pinadadala ng telegrama ni boss para bumalik ng Bicol. Sige, sasarado ko na. Pagsarado niya ng bintana, nakita niya sa madilim meron daw mapupulang mata. Ano yan? Ano yung tunog na yan? Hindi.
Aswang! Aswang yata yun! Nang maisarado na ng tuluyan, inakay niya ang asawa papasok ng kwarto. Nakabukas pa rin ang bintana roon at napatanaw na naman siya at nakita niyang meron daw lumilipad na isang napakalaking ibon na merong mapupulang mata. Ano yon? Walang hiyang lugar to! Buti na lang, meron silang pinahid na putik dyan. Oh, hindi makakapasok dito yung mga demonyo na yon. Sa unang pagkakataon, nakaramdam na ng takot si Edric sa lugar namin. At doon pa lang siya naniwala nang makita mismo ng mga mata niya ang tinatawag naming mga tiktik. Mabilis din naman silang nakatulog sa gabing yon. Kaya lang, nang maalimpungatan si Edric dahil sa sigaw ni Lagang, nakita niyang wala na yung asawa sa tabi niya at nagtatakbo ito sa CR. Aswang! Mamahal, anong ginagawa mo dyan? Maging si Edric nakita yung nakasilip na ulo sa bintana ng CR. Mahaba ang uso nun. Patulis yung tenga at merong mapupulang mata tapos naglalaway. Halika rito! Dito ka! Nakakakilabot ang naging kwento ni Edric sa amin ng gabing yon. Kinabukasan, ikinuwento niya ang lahat ng yon. Halos hindi sila makapaniwala. Kaya't sinabi noon ni Edric at ni Lagang, aalis na raw sila sa nabili nilang lupa. Ano? Paano tong lupa nyo? Pre, di naman masyadong mahal to na gastos namin dito. Marami pa rin naman kaming natira. Babalik na lang kami ng Manila. Bahala na kung makita kami ron ni Madam, basta kahit sulang kami ng pera, hindi na lang kami magsasalita. Ganun ba? Siguro, tama rin yun. Mas makakabuti nga sa inyo yun. Pero hindi ito ang timing na panahon. Kahit saan kayo magpunta, susundan kayo ng mga tiktik. Ano? Kahit sa Manila? Oo, kahit saan pa kayo magpunta. Mas makabubuti kung dito na lang kayo. Hindi na rin naman kami aalis, mapoprotektahan namin kayo hanggang sa maipanganak yung bata. Tama yun. Ano? Paano naging tama yun? Sinalaki na nga kami ng aswang kagabi. Tama pa ba yun? Hindi. Basta alis na kami. Ihatid ko na kayo hanggang sa sakay ng Roro. Wag na, kakahiya naman. Sige na, malayo yun pare. Hindi na. Araw naman eh. Takot sa araw mga aswang. Di ba, Tatang? Ay nako, makinig ka sa amin. Nang dahil sa pagpipilit noon ni Edric, hindi na namin sila nakasamahan. Liga na, mahal. Habang tinatahak nila ang daan papaibaba, mas lalong nahihirapan si Lagang. Pumasok sila sa loob ng kakahuyan. Pero hindi naman doon ang tamang daan. Basta't ang pagkakakita raw ni Edric at ni Lagang, nandoon ang dasdas na daan. Sakit ang tiyan ko. Tiisin mo lang. Usok. Magali usok na yan. Tara, dali mo. Lakad sila ng lakad, hindi na nila alam kung saan sila napadpad. Hanggang sa napansin nilang biglang natakpan ng makapal na ulap yung araw. At tiyempo, nadadaan sila sa kawayanan na halos hindi na mapasok ng liwanag. Aray, sakit ang tiyan ko. Mapo muna tayo. Sige. Tiyempo, lilim naman dito. Nagpapaypay pa noon si Edric gamit ang sarili nitong kamay. Nang biglang, ayun na sila. Pagkakataon na natin to. Ha? Sino yan? Narinig mo yan, Lagang? Oo,
Ayun sila oh! Nagimbal si Edric at Silagang nang makakita ito ng dalawang lalaking nakatayo sa kanilang dadaanan. Naglalakad ang mga yon papunta sa kanila habang nagpapalit ng itsura. Tinubuan din ng mahahabang pakpakang mga yon. Diyos ko! Wala tayong pag-uusapan kung ibibigay mo sa amin ng bata. Hindi! Walang hiya kayo. Akala niyo siguro di ko kayo lalabanan? Buti na lang bitbit ni Edric ang binili niyang itak noon. Itinutok niya yon sa mga tiktik na nagsasalita sa wikang Tagalog. Kaya lang tinawanan siya ng mga ito at sinabi pang, Hindi tatalab sa amin yan. Ibigay mo sa amin ng bata at ang buntis. Wala tayong pag-uusapan. Mga walang hiya din kayo, no? Anak ko yan, asawa ko yan. Ano akala niyo sa akin? Nung mga oras na yon walang kalam-alam si Edric habang nakatalikod siya. Binitbit na pala ng isang tiktik Silagang at itinakbo. Ano? Takot ka pala eh. Unti-unting umaatras ang dalawang lalaking tiktik sa harapan niya. Inakala niyang nasindak niya yon sa pamamagitan ng itak pero ang hindi niya alam. Kaya pala umaatras ang mga yon dahil nabitbit na ng dalawang tiktik sa likod ang asawa niya. Mahal, wala na. Mahal? Mahal? Asan na yun? Nagsisigaw na lang Silagang nang nasa malayo na. Yung sigaw niya parang nagmamakaawa. Kasabay noon ang matinding hirap na dinadama niya. Sinundan niya kung saan matatagpuan ang ingay. Hanggang sa laking gulat na lang niya nandun pa rin sa loob ng kawayanan ang asawa niyang wala ng buhay. Meron itong malaking hiwa sa leeg, papunta sa dibdib, sa tiyan, hanggang sa puwerta. Mahal! Hindi. Mga hayop kayo. Hindi kayo natatakot sa haring araw. Mga demonyo kayo. Inabutan namin sila, Commander, na ganon na ang sitwasyon. Sabi kasi sa akin ni Amang sundan namin sila dahil iba ang kutob niya. Kanina kasi bago sila umalis sa kanilang bahay napansin namin ni Amang na merong isang kulay itim na ibon na uwak na tila ba nagmamasid. Ano nangyari? Ano nangyari, Edric? Mga hayop sila. Anak ko, asawa ko. Diyos ko, hindi ito gawa ng tao. Maging ako, Commander, naiyak ako. Isipin nyo ba naman araw na araw, pero nagawa silang patayin ng tiktik na sumalakay sa kanila sa kawayanan. Ani naman noon ni Edric. Doon daw sila dumaan kasi nandun ang dasdas. Sinabi namin na hindi yun ang tamang daan. Marahil niligaw sila ng mga tiktik na nagmamasid sa kanila kanina pa. Hindi namin noon maawat si Edric sa pagwawala. Hinahalibas niya ang hawak niyang itak pati kami ni Amang ay muntik ng tamaan. Nararamdaman ko ang lungkot at galit at puot niya. Kaya't pinabayaan na lang namin siya na pabagsakin ang mga puno. Lumilihis naman kami noon ni Amang kasi pati kami madadamay. At nang mahimasmasan na siya, naglulupasay na lang ito sa lupa. Tapos hindi pa rin tumitigil ang pagtulo ng luha. Tama na pare, sabi ko naman kasi sa iyo eh. Walang hiya kang Banoy ka. Kasalanan mo lahat ng to. Ano? Paano naging kasalanan ni Banoy? Ano ka ba? Nung una pa lang, sinabihan na namin kayo. Hindi kayo nakinig. Tapos ngayon, isisisi niyo sa amin ang nangyari.
Napansin ko sa kanya, Commander, para bang meron siyang naisip na pampalakas ng loob. Binuksan niya yung bag niya tapos binulaslas lahat doon ng pera. At tumingin ito sa akin at sinabing, "Banoy, meron ka bang kilalang nagbebenta rito ng armas? Ibibili ko lahat ng to." "Ha? Wala." "Meron! Sinungaling ka! Alam ko meron kang alam." Tinutukan niya ako noon ng itak para umamin, hanggang sa sinabi ko na ngang meron. Naalala ko kasi si Uncle Tomas na dating rebelde, na merong itinatagong armas. Baka sakaling ibenta niya yon. Pinuntahan namin si Uncle Tomas. Eksaktong inabutan namin siyang nag-uuling sa tabi ng kubo niya. Uncle Tomas. Oh, teka lang. Banoy? Oo, Uncle. Teka, sino yung kasama mong uhugin na yan? Uncle, huwag niyo siyang laitin. Masama yung loob niya kasi nadali ng tiktik yung mag-ina niya. Ano? Lintik na tiktik na yan. Nasaan yan at papatayin ko yan? Kayo ba yung dating rebelde? Ako nga. Mag-ina mo yung tinangay ng tiktik? Eto pera. Bigyan mo sa akin baril mo. Papatayin ko mga tiktik. Pag-usaping pera, napakabilis ni Uncle Tomas. Nilapagan lang siya ng isang damakmak na tagli-500. Agad niya itong kinuha tapos tumakbo sa loob. Paglabas niya, bit-bit na niya ang dati niyang baril. Mahaba yon, Commander. Meron pa nga itong disabog sa ilalim. Napakadelikado nito, bata. Alam mo bang gumamit nito? Wala akong alam pagdating sa baril. Pero kung ituturo mo sa akin, mabilis kong matututunan. Papatayin ko yung mga tiktik na yan. Pamangkin, hindi mo ba nasabi sa taon to na merong tiktik dito sa atin? Uncle, sinabi ko naman na sa kanila eh. Di naman ako nagkulang, pati na nga si Amang sinabi. Kaya lang, kung mga laking Maynila to, hindi sila naniniwala. O yan ngayon na pala nyo. Dami pang sinasabi. Oo, huwag mong kakalabitin yan, may bala yan. Kapag ako talaga napikon sa'yo, mangyan ka, uunahin kong pasabugin yung mukha mo. O pare, wag naman ganoon. Nagbibiro lang naman si Uncle eh. Kami karami mo rito ngayon. Huwag ka mag-alala. Tutulungan ka namin. Papatayin natin yung tiktik. Mabuti naman nagkakaintindihan tayo. Talagang masisira na ulo ko eh. Si Uncle wala na siyang pakialam sa amin. Basta't nakuha niya yung pera at lumayo siya. Sa totoo lang, pilit ko siyang kinakayag. Pilit ko siyang niyayaya na tulungan kami sa problema sa tiktik. Pero hindi siya sumama. Sabi pa nga niya sa akin, mag-iingat ako sa kasama ko dahil para na itong baliw. Halata naman kasi noon kay Edric na baliw na siya sa nangyayari sa kanya. Pare. Anong plano mo? Plano? Kahit mamayang gabi, kung saan matatagpuan niyang mga demonyo na yan, papatayin ko sila. Ang problema natin, pare, wala tayong alam. Saan natin mahahanap yung mga yan? Ni hindi nga natin alam kung saan sila naglulungga eh. Hindi ako alis dito sa Mindoro hanggat di ko napapatay yung mga hayop na mga aswang na yan. Mga hayop sila! Pare. Ano? Kung pumunta kaya muna tayo ng Bicol. Probinsya din yun eh. Bakit pa tayo pupunta ron? Kung makatakas yung mga tiktik na yon. Hindi, ang ibig ko lang naman sabihin, humingi tayo ng tulong kay boss. Baka may mga alam yung mga tao ron kung paano mahagilap yung mga aswang. Bakit pa tayo pupunta doon? Anong ginagawa ng amang at nanang mo? Imposibleng wala silang alam. Baka nga kayo may kasalanan kung bakit kami nagkaganito eh. Baka pinagkanulo nyo kami rin sa mga tiktik na aswang na yun eh. Hoy pare. Ayusin mo nga yung pananalita mo. Huwag mo kaming pinagbibintangan ha. Nakita mo naman nung una pa lang sinabihan na namin kayo pero hindi kayo naniwala. O ngayon nangyari na to. Ano na? Tara doon, uwi na tayo.
Tignan natin kung naiburol ba yung asawa ko. Unang gabi ng burol ni Lagang. Halos walang tao, Commander, kasi natatakot gumala ang mga tao. Natatakot sila na baka matsyempohan din sila ng tik-tik na aswang. Ganito ba talaga rito? Wala man lang nakikiramay. Lagang, papatay ko yung tik-tik na yun. Hindi kayo ililibing sa lupain na Mindoro hanggat hindi ko sila napapatay. Alam mo, Hedrick, mas makabubuti pa kung doon mo siya ipalibing sa Maynila. O tama ka. Sa Maynila ko talaga ipapalibing si Lagang. Hindi rito sa walang hiyang lupang to. Pero hindi ko ialis ang katawan niya rito hanggat hindi ko napapatay yung mga tik-tik na yan. Tatang, sabihin mo sa akin, meron ba tayong mahanap na paraan para malaman natin kung saan nagtatago yung mga tik-tik na aswang na yan? Di ba? May alam kayo, binahiran nyo nga ng putik yung buong bahay eh. Basta, ipapangako mo sa akin na mag-iingat ka. Oo, mag-iingat talaga ako. Papatayin ko yung mga tik-tik na yan. Amang, meron ba kayong alam? Meron. Putik din ang gagamitin natin. Naman pala eh. Hindi na natin kailangan pang pumunta ng Bicol. Putik. Sa pamamagitan daw ng putik, Commander, ayon kay Amang, malalaman na namin kung saan naglulungga ang mga aswang. Una, pumunta kami sa malaking punso na tinibag ko. Lumapit doon si Amang tapos nagsalita ng, "Kaibigan, ang nakatirang duwende rito. Alam kong matagal mo na kaming pinagkakalooban ng pangontrang putik na hinuhulma namin sa kahit na anong bagay na gusto naming gayahin. Kaibigan, tulungan mo naman kami. Pwede bang ituro mo sa amin kung saan naglulungga mga tik-tik? Maawa ka naman sa mga taga-Maynilang na biktima ng tik-tik. Alam namin na nakikita mo ang lahat ng nangyayari dito at alam namin kung saan sila matatagpuan sa tulong mo, kaibigan." Hoy, totoo ba talaga yan, Tatang? Tumahimik ka nga dyan, pare. Irespeto mo si Tatang. Okay? Okay. Pag walang lumabas na duwende dyan, titibagin ko talaga yung putik na yan. Ano ka ba? Maayos ka nga. Maya-maya pa bigla kaming nasa pool ng hangin. Ramdam namin na matigas yung hangin kaya't sabay-sabay kaming nabuwal. Hanggang sa unti-unti kong nakita yung bahay na punso'y napalibutan ng kulay itim na usok. At nang mawala yung usok, nakita na lang namin na merong dalawang maliit na taong nakatungtong sa itaas ng punso. Ano yan? Duwende! Duwende yan, di ba? Duwende nga yan. Kalma ka lang. Hindi tayo anuhin yan. Bahala dyan si Amang. Kaibigan Duwende, salamat at nagpakita ka na. Kaibigan, masasagot mo ba ang aming mga katanungan? Ang aming karaigan? Ang pagsusumamo naming makaganti sa mga tik-tik na pumatay sa asawa ng taga-Maynila? Yan ang napapala ng mga taong hindi naniniwala. Ano? Anong sabi mo? Hoy, tumigil ka nga. Baka parusahan ka niyan. Walang iya ka. Huwag mo akong duduruin, ha? Isa na lang. Isang-isa na lang. Ikaw ang lumalapit at humihingi ng tulong. At ikaw pa ngayon nagmamataas. Ang taong nagmamataas ay ibinababa. Pasensya na kayo. Patawarin niyo ako. Yan! Marunong ka palang humingi ng tawad. Doon ay sinabi sa amin ng duwende kung saan matatagpuan ang mga tiktik at kung saan sila naglulungga.
Kaya naman pala napakahirap hanapin ng mga yon dahil ang kanilang pinaglulunggaan nakapailalim sa bangin, kung saan yung ilalim ng bangin ay inaagusan ng malinaw na ilog. At sadyang napakadilim kahit natirik yung araw dahil sa napakadaming puno nito. Mahihirapan kayong pasukin yun. Kinakailangan yung gumamit ng lubid o baging. Ayos lang yun, kaibigan. Ang importante, alam na namin. Kunin mo ito. Ha? Ikaw nang bahalang maghulma dyan. Binigyan kami ng putik noon, Commander, na ayon sa 2 duwende kakaiba raw ang putik na yun, na sa oras ito'y ihulma mo ng kung anong gusto mo. Bigla raw yun titigas na parang bato at meron daw itong sariling buhay at gabay. Ha? Ganun ba? Sige, salamat dito. Si Amang magaling itong maghulma. Tinanong niya kami kung anong gusto niyang ihulma namin doon. Sabi ko sa kanya yung sakin na ginawa niya ay inarbor ni Ma'am Catalina, kaya't alam na ni Amang kung anong ihuhulma niya sa putik. Napakabilis ginawa yon ni Amang hanggang sa ito'y tumigas. Ikaw, anong gusto mo? Wala. Sapat na sa akin tong baril na binili ko kay Tomas. Ano ka ba? Maaring hindi pa nga tinatabla ng mga tiktik ng bala. Imposible. Maniwala ka kasi. Sa maipilit mo lang ang gusto mo eh. Gusto mo ba talaga makagante? Oo naman. Kung ganon, sumunod ka sa akin. Dahil kami ang mas nakakaalam. O sige na. Iguhit mo ako dyan ng parang medalyon na tatsulok na merong mata. Huy, saan mo nalaman yun? Kay Boss Hernando. Meron siya nun eh. Sige. Agad nga inukit yun ni Amang. Sa loob lang ng 5 minuto na perfect niya na yun. Ibinilad niya ito sa araw tapos bigla itong tumigas na parang bato. Nang isuot yun ni Edric para ba siyang nabaliw. Tik-tik! Magpakita ka ngayon. Ipakakain kita sa matang nasa medalyon ko. Humanda ka sa aking tik-tik. Pare, tama na yan. Pinagtitinginan ka ng mga tao. Ganon? Wala akong pakialam, Banoy. Wala. Basta papatayin ko yung tik-tik na yon. Pangako ko sa iyo yan. Sabi sa akin ni Amang, kung ano daw ang ihulma mula sa putik na nagmula sa mga duwende at sa punso. Yun daw ay nagkakatotoo. Yung hiniling kasi noon ni Edric ay isang klase ng medalyon na trespiko, na ayon din kay Amang ay napakasamang gamitin. Marahil bibigyan ka nito ng malakas na kabal at proteksyon. Pero balang araw meron daw itong balik at sisingilin ka pag dumating ang araw. Banoy, sa pagkakatanda ko ni minsan di pa tayo nagkakaharap sa inuman. Ha? Minom ka ba? Ilabas mo na yung inumin mo dyan. Oo, sige. Naglabas ako noon ng tuba. Napakabilis ng kamay noon ni Edric nang bigla niya yon tunggain. Nagkanda tapon-tapon pa nga hanggang sa natapunan din yung trespikong gawa sa putik. Maniwala kayo o hindi, kitang-kita namin ni Amang yung trespiko niya na gawa sa putik na merong mata sa gitna. Kumikindat-kindat yon. Gumagalaw at nakikita namin yung nasa loob ng mata. Naghahalong puti na merong pula at merong maliit na kulay itim. Sarap! Anong tingin-tingin nyo, ha? Ano? Pare, ikaw ba talaga yan? Ako nga to. Alak pa. Ilabas mo yung alak mo dyan. Huwag na, tama na. Sinasamantala na ng demonyo ang sarili mo. Wala akong pakialam.
Sandali lang. Nilapitan niya ang kabaong ng asawa niyang silagang tapos doon nag-uumiyak siya. Alagak. Pangako. Pinapangako ko. Papatayin ko ang mga tik-tik na asong na yan. Pangako yan. Nakatulog na siya, Commander, pagkatapos noon. Nagising na siya anong oras na. Psst. Uy, Banoy. Oo, wala nang tao. Wala na nga. Tara. Saan? Sa lakayin na titik-tik. Doon sa bangin. Ano? Hintayin natin yung sasabihin ni Amang. Amang na naman? Hanggang kailan tayo babase dyan? Tandaan mo, Banoy. Ako ang nawalan. Kung ayaw nyo akong samahan, bala kayo. Lumakad siya nung oras na yon. Madaling araw na noon, siguro mga 2:30 ng madaling araw. Agad kong ginising si Amang at sinabi kong lumakad si Edric mag-isa. Nag-aalala kami sa kanya kaya't sinundan namin siya, Commander. Laking gulat namin dahil napakabilis niyang nawala. Saan na yun? Ewan, baka tumakbo. Maya-maya pa narinig namin. Si Edric ay sumisigaw. Nakahalambitin na pala ito sa bangin gamit ang matatabang baging. Nandun siya. Dito ako. Dalian nyo. Oo, nandyan na. Sinundan namin siya, Commander, hanggang sa inabutan namin siya. Nakasalalak siya sa isang matabang sanga tapos nananabako. Katakot naman dito. Ang dilim. Siyempre madaling araw, pe. Shhh! Huwag kayong kanang maingay. Bakit? Bakit? Tignan nyo yon. Tinuturo niya yung sa babang bahagi. Nakita naming merong maliwanag doon. Senyales na mukhang merong nagsisiga ng apoy. Sigurado ako. Tik-tik yun. Di ba mga tik-tik may pakpak? Sa oras na marinig tayo dito ng mga hayop na yan, tsak na dito palang tapos na tayo. Kaya magdadahan-dahan kayo, ha? Oo. Sige. Inaalala ko noon si Amang. Kasi matanda na siya, Commander, at hirap na siya sa pagbaba. Braso sa braso kasi ang ginagamit namin at palakasan ng katawan para makababa kami sa bangin. Pero nagpakitang gilas din si Amang dahil napakalakas niya. Mas una pa kaming napagod noon ni Edric. Nandito na tayo. Totoo nga may sanap-sanap na tubig dito. Shhh! Huwag kang maingay, tanda. Ako mauuna. Ha? Naintindihan mo, ha? Uy, pare ano ba? Nabubusit ako rito sa Amang mo eh. Masyadong mapapili. Lagang mahal. Ipinapangako ko pagkatapos nito uuwi tayo ng Manila. Magsasama tayong dalawa doon. Ano? Magsasama? Hindi mo siya papalibing? Papalibing ko, siyempre. Tara. Tinatapakan namin yung sanap-sanap na tubig na umaagos. Nang mauhaw ako, hindi ako nag-alinlangan na inumin yun. Pero bigla ko ring isinuka dahil napakaasim ng tubig. Ano ka ba? Sinabi ng... Huy, tigil mo na nga yung Banoy. Pasensya na. Tara na. Lakarin na natin ang padiretsyong to. Tsak na nandyan lang ang kuta ng mga tiktik. 5 minuto pa kaming naglakad, Commander, hanggang sa natanaw na nga naming muli yung apoy. Nasisinagan ng apoy yung 3 magkakatabing kubo. Ayun na yan. Ganito ang plano. Tsak na maraming tiktik ang nakatira dyan. Hindi natin sila pwedeng labanan ng sabay-sabay. Kung maaari, labanan natin sila ng patraydor. Lulusob tayo ng tahimik. Papatayin natin sila isa-isa hanggang sa magtagumpay tayo. Sigurado ba yung plano na yan, Tatang? Oo,
Sigurado ako dyan. Tara na. Isang hakbang pa namin narinig namin ang iyak ng bata. Ha? May bata. Oh, may bata. Kanino kayang anak yun? Baka anak mo yun. Lintek! Anak ko! Ano ka ba? Pigilan mo yung sarili mo. Anak ko yun eh. Kinasa niya yung baril niya. Puputukan niya sana yung isang kubo pero pinigil namin siya. Ano ka ba? Maghulos dili ka. Kung anak mo man yun, paano kung madamay siya sa pagpapaputok mo ng baril? Ano? Nag-iisip ka ba ha, Edric? Pasensya na. Nadala ako ng bugso ng damdamin eh. Basta gawin nyo yung napag-usapan natin. Lulusob tayo ng palihim. Papatayin natin sila ng lihim at kukunin natin yung bata. Yon ang pinakamabisang paraan. Oo, sige. Tigi-tigisa tayo ng kubo. Hindi pumayag si Amang sa kagustuhan ni Edric. Hindi raw kami pwedeng maghiwa-hiwalay. Sama-sama pa rin tayo. Paano kung hindi lang nag-iisa ang nasa loob ng kubo? Paano pag nagising ang isa? Tama. Sige, tara. Yung pinakamalapit na kubo ang una naming pinunteriya. Nakabukas ang bintana. Sabay-sabay kaming sumilip, nakita naming may nakatarak na kandila at merong dalawang lalaking natutulog sa loob. Mabilis nilundag ni Edric yung dalawa at pinagsasaksak sa dibdib nang wala man lang ingay. Nakapatay ako. Ayos lang yan. Tara, doon tayo sa kabila. Paglipat namin sa kabila, nakakita naman kami ng isang matandang babae. Matandang babae. Teka, yung bata, bitbit niya yung bata. Huwag kang mag-alala. Darating din ang pagsikat ng buwan sa susunod na linggo. Iaalay ka namin para sa kalakasan at karagdagan ng aming buhay. Hindi na nakapagpigil pa si Edric. Sumigaw ito ng, Anak ko yan! Sino kayo? Mga tampalasan! Paano nyo kami natuntun dito? Anak ko yan! Ibigay mo sa kanya kundi puputokan kita! Sa lakas ng sigaw ni Edric, nagising na yung mga nasa kabilang kubo. May mga bisita pala tayo. Naku, nalintikan na. Sige, subukan nyo lumapit. Itinututok na namin ang mga itak namin ng oras na yon. Habang si Edric nakatutok ang baril niya sa matandang babaeng may hawak sa bata. Ramdam ko din noon na napakainit ng ginawa ni Amang. Sige! Bibigyan namin kayo ng magandang laban. Unti-unti ay nagpalit sila ng anyo, Commander. Sa unang pagkakataon, ngayon pa lang talaga ako nakakita ng malapitan ng mga ganon. Mamamatay kayo ngayon. Mamamatay? Ikaw ang mamamatay! Sunod-sunod pinaputokan ni Edric ang lalaking nagpalit ng anyo. Napansin ko naman yung matandang babae. Tumakbo bitbit yung bata, kaya ako yun hinabol. Habang si Amang hinarap ang mga kasamahan nung tiktik. Bumalik ka rito! Akala mo hindi kita abutan? Sigaw ko, Commander. Inabutan ko yung matandang babae na malapit nang dumaan sa maliit na butas. Naabot ko yung paa niya habang bitbit niya pa rin yung bata. Hinalibas ko siya sa bato, pero pagkaingat-ingat kong tamaan yung bata. Napansin ko hindi na umiiyak yung bata, kaya't nag-alala ako, Commander. Ano? Tatakbo ka pa? Walang hiya kang tampalasang ka.
Sinong nagsabi sa inyong pumunta kayo rito? Wala ng pero. Kahit matanda ka, papatayin pa rin kita. Hinugot ko na yung itak ko, Commander, tsaka ako sa hinataw-hataw ng maraming beses. Nagtataka naman ako sa matanda kung bakit hindi ito nagpapalit ng anyo. Hanggang sa hinamon ko siya. Hindi kita matamaan. Ang bilis mo. Pero bakit di ka nagpapalit ng anyo? Ha? Inamin nito sa akin na hindi raw siya tiktik. Hindi daw siya aswang, hindi raw siya halimaw. Ayon sa kanya, siya daw ay kumadrona. At ang batang yon, anak daw ito ng kasama ko na si Edric. Ano? Sigurado ka? Anak yan ni Edric. Nang tangayin siya ng 2 tiktik, sa ilalim ng kawayanan nandun ako nakaabang. Kinuha ko yung bata. Niligtas ko yung bata. Sinabi ko sa mga tiktik na iaalay na lang natin pagsikat ng buwan. Naawa ko sa bata. Iyon ang totoo, kaya pakawalan mo ko. Sinungaling. Bakit mo tinatakbo yung bata ngayon? Para itakas. Hindi mo ako maluloko. Hindi mo mabibilog ang ulo ko. Sa pagkakataon na yon, umiyak naman yung bata. Nagunahan kami ng matanda para kunin yun. Pero nang maunahan ko siya at nadampot ko yung bata, hindi na siya lumapit. At ang sabi na lang niya ganito. Totoo ang sinasabi ko. Niligtas ko lang ang bata sa tiyak na kapahamakan. At ang kinain lang ng mga tiktik yung laman loob ng buntis. Ngayon, kung gusto mong makaalis dito ka dumaan. Mas malapit ang daan na yan, mararating mo ang itaas. Sige, mauuna na ako. Aalis na ako dahil wala kang tiwala sa akin. Salamat naman. Umalis na siya. Bit-bit ko na yung bata nang balikan ko si Edric at si Amang. Laking gulat ko, Commander, dahil bulagtan na si Edric at duguan. Habang si Amang pinagtatataga yung 2 tiktik na nakabulagta. Edric! Uy! Gising! Sugatan yung likod at ang katawan. Pati yung mukha niya meron siyang malalim na sugat, kaya't natatanaw ko na ang buto niya. Pare, yung anak mo! Ito na anak mo! Anak ko! Anak ko! Sumusuka na siya ng dugo nung oras na yon. Maya-maya pa lumapit sa akin si Amang at sinabing, Tapos na ang laban. Tapos na. Napatay ko na sila. Pare, alam kong masama ang ugali ko, pare. Alam kong galit ka sa akin dahil sa mga panglalait ko sa'yo, pare. Ikaw na bahala sa anak ko. Yung asawa ko, sabihin mo na lang kami. Pare, hindi. Gising, hindi. Wala na kaming magagawa, Commander, iniwan na kami ni Edric. Dahil sa merong itinurong daan ang matandang babae, sinubukan namin doon dumaan. Sa loob lang ng 10 minuto, nakatagpos na kami. Meron palang ginawa doon na hagdan na gawa sa bato. Ano? May daan pala rito. Paano mo ito nalaman? Amang, sabi yun ng matandang kumadrona. Sino ang kumadrona? Yung matandang may bitbit sa bata kanina. Hindi siya tiktik. Marahil, kakuntsaba lang siya ng mga tiktik. Sabi niya, gusto raw kainin ng mga tiktik yung anak ng Edric. Pero, kinuha niya yung bata. Nilinlang niya yung mga tiktik at sinabing, sa susunod na pagsikat na lang doon ng buwan. Sa palagay ko, may inaasahan ng kumadrona na may magliligtas sa batang yun. At tayo ngayon, Amang. Edric, huwag ka mag-alala. Bibigyan kita ng maayos na libing. Ako nang bahala sa anak mo.